Nitong nakaraang linggo nga ay binisita ni Senator Raffy Tulfo ang Philippine Embassy sa Riyadh kung saan nandoon nga ang MW office. Pero pagdating nga nito sa embassy ay maayos nga ang nadatnan nito dahil aware nga ang mga ito na darating siya nung araw na iyon. Pero kabaliktaran nga ang nangyari nang bisitahin ni Senator Raffy Tulfo ang MWO sa Dubai dahil nga sa dami ng reklamo na natatanggap ni Raffy Tulfo sa mga OFW. Nagpasya nga ito na hindi ipaalam sa MWO staff na darating siya sa araw na iyon. Isa nga sa mga inireklamo ng mga OFW na nakabase sa Dubai ay ang sobrang tagal ng pagkuha ng appointment para sa contract verification na inaabot ng 3 buwan. At nalaman nga rin nito ang schedule ng MW staff sa Dubai. Nagtatrabaho nga lang sila sa loob ng 4.5 araw. Sa video na mapapanood nyo ay makikita nyo rito na nagkaroon nga ng pagkakataon ang mga kababayan nating OFW na sabihin ang kanilang mga opinyon tungkol sa serbisyo ng MWO Dubai. Kabilang nga rito ang sobrang bagal na usad ng pila kapag may mga inaayos silang papeles sa loob ng naturang office. At kung minsan naman ay may mga attitude pa ang mga staff na nagtatrabaho sa MW Dubai. Ito nga ang kabuuang video ng naging audit ni Senator Raffy Tulfo at ito nga ang ilan sa kanyang mga na-discover sa pag-iikot niya sa loob ng naturang ahensya. Panuorin natin ang video na to. A few days ago, binisita natin yung Philippine Embassy sa Riyadh na kung saan nandoon yung MWO, Migrant Workers Office, at saka yung shelter para sa mga OFWs natin na nagkakaroon ng problema. Nakita natin na maayos naman ang pamamalakad nila. Of course, madinis and all, except that walang tao. Kasi nung pumunta kami, holiday, plus prepared sila. Nakalagay pa nga, welcome Senator Raffy Tulfo. This time, bubulagayin natin itong mga taga Dubai na MWO naman. Mas maganda yung hindi nila alam. Kasi yun ang request ng marami sa inyo, dapat na surprise visit. At ito nga po ang gagawin ko. Marami tao kung natatanggap na reklamo na mabagal daw ang proseso. Inabot ng 3 months para makakuha ng appointment upang magsagawa ng contract verification. And then, isa pa, ang balita ko, 4.5 days lang sila nagtatrabaho rito. Napakasarap ng buhay nila. Sige, mamaya, nakikita nyo. Hello, sir. Kumusta po? Magawa po ako ng ocular inspection. Balita po, sir, 4.5 days lang daw kayo open, Monday to Friday, half day pa Friday. Ngayon po pinapalo po natin yung host government at mag-Ramadan na rin. You should be open 5 days. Kasi Friday, that's the only time na yung ating mga OFW pwedeng pumunta dito para mag-transact. Kung anong business meron sila, and then hina-half day nyo, wag po. So I want you guys to be open hanggang 5 o'clock mamaya. Sige, sir. Bakit 6 o'clock pa sila? Ano nangyari? By number po, sir. Tawagin mo yung boss mo. Boss, masungit at mabagal daw kayo. Sir Raffy, totoo po yun. Minsan masungit po yung mga ano nila. Secretary, andito po ako ngayon sa Dubai Consulate, sa MWO. Ang reklamo, napakabagal daw, mga matataray, suplada, sungit. At saka, half day lang sila. Di ba, bawal yun, Sek? Kahit na may sistema sa UAE dyan na half day po sa Friday, ay tuloy-tuloy lang po tayo sa Friday. Because po ang civil service regulations. Di ba? Hanggang 5 o'clock kayo. Salamat po, Sek. At saka, bakit 3 months ang appointment for contact verification at 3 buwan magantay? Pa-appointment. Bakit? Mahirap po kayo magpa-appointment. Mahirap po magpa-appointment din po. Promise. Yung po concern namin, ma'am, sana po yung mga staff, hindi po sila masusungit. Minsan po sinusungitan nila kami. Magtatanong lang kami, masungit sila. Sana hindi po. Baka naman po kaharap kasi sa Raffy. Kaya po kayong ganyan. Hindi po. Promise po. Sir Raffy.
O yan, bakit walang mga tao? Nasa, Medical naman po ang kasama po sa jail visit, sir. Yung dalawa. Meron. Oh, 1, 2. Nasa jail visit po ito, PRO kasi itong dalawa. sir. Jail visit? Dalawang jail po yung pinunta. Paano malalaman kung nasa jail visit sila? Yung racks. Yung rack, Okay, sige. Hello, magandang umaga po. Oh, walang tao ito. Nasaan yung judge? Ayun nga po yung isang Ay, well-off ikaw. na nasa jail. Kala ko yung Jail dalawa doon visit, so tatlo. Tatlo po kaming well-off, sir. Yung dalawa po, nagtigisan ng jail. Tapos Kasi ito, malayo yun. sa ospital. Pwede ba makita ng record na nagbisita na talaga yung mga welfare officer niya? Tapos, meron ba sila accomplishment report para bang sinasabi kung ano yung sinong binisita nila, tapos anong status ng binisita Yes, sir. nila? Sorry kasi pwede mo bulakbol. So, I need a report. Kahapon, 7. Ilang oras na ginawa ito? 2 visit lang. Kinuha lang yung case. Half day, sir. Tapos yung half day, babalik siya rito. Papo. Okay, nakikita nyo na Yes, talaga. nakikita, sir. Lahat ng jail visit na ginagawa nyo as much as possible. Sana meron papakitang ebidensya yung yung welfare officer na talagang pumunta siya roon, nakausap niya tao, kung pwede picture ng panga niya na para pakita na hindi siya nagbulakbol. Okay. At the same time, para yung mga kamag-anak, halimbawa nagtanong, ano bang nangyari sa anak ko, pwedeng picture pakita na okay siya, nasa kulungan, pero inalagaan namin, gano'n. For transparency purposes. Sinadya ko mag-surprise visit. So ngayon gusto ko makita first hand kung ano bang klaseng sistema meron kayo at yung sistema niyo bulok. Sungit. Ba't ganun, ma'am? Dapat pasensyoso kayo. Yan po, dapat po. Kasama sa trabaho niyo po yun. Kasi kung wala sila, wala kayo Wala dito. rin kayo. Ang nagpapasweldo sa inyo sila eh. Kami po, yes. Sige po. Hayaan niyo po, harapin po natin yung complaints ninyong ganyan and gagawan po natin ng mga necessary measures para po at least ma-improve po natin yung sistema po. Pangalawa po, napansin ko na yung appointment system ninyo, bakit ang tagal? 3 months. For contract verification, abutin ng 3 months bago makapag-appoint? Sa dami po kasi, usually po, nasa 300 or more po ang nakaschedule yan. Umaabot po ng 500 in a day. So para lang po, mas makontrol po natin, hindi po magtatagal. Kasi mas mahirap po, pumunta kayo dito nang walang Teka muna, appointment. paano ba? Okay, pag contract verification, ano bang ginagawa? Sine-check po yung kanilang kontrata, Okay. yung kanilang Emirates ID. Oh. Siyempre po, unang-una yung kontrata dahil tinitingnan po natin kung tama yung provisions po ng kontra kasi gusto po natin ma-ensure, masiguro ang proteksyon po ninyo at yung mga karapatan na nakasaad po ito sa kontrata. Hindi, tingnan mo na, Na tama. pero gaano kahaba yung proseso? Halimbawa, pupunta siya for contract verification. How long would it take? Mabilis lang naman po yung ano. Opo, Gaano mabilis gaano lang po kabilis? siya. Kaya po Ano, mabagal kasi konti po siguro yung staff nyo. Isa pa rin. Isa rin po Isa yun. pa rin. O, dagdagan natin yung staff ninyo. Yun pa rin po. Kaya po nung Monday off ko, pumunta ko dito, sabi bumalik ako. Kaya ngayon ako bumalik, Friday. So, ang tagal ko na dito. Opo. Tayo maaga pa ng alas 6. Kailan po ang flight ni Mamaya na. po? Ano po natin Inuuna yan? po yan. Ano po yan? Gagawin po yan ngayon. Dapat mag-alat kayo ng araw na day off ng mga OFWs. Sige po. Baguhin niyo po yung nakalagay dyan sa website kasi nung tingnan namin yung website ninyo, nakalagay Monday to Friday, pagdating ng Friday, half day. Baguhin Sige niyo po po. yun. Malilito yung mga I-discuss. OFWs natin. Opo. Pero sana po, ma'am, maging mabilis. Kasi pasakit yung pabigat yung sa mga Siguro OFW po, natin. yun po. Yan po yung haharapin namin. Gagawan po namin ng paraan pa. Continuous improvement naman po yung ginagawa natin. From time to time, pagka nakita po natin na may kailangan po talaga na gawan ng paraan at i-improve, haharapin po natin yan, gagawan po natin. Yes Sana po, hindi lang po yung kaharap si Sir Rafi. Opo, asahan niyo po. Gusto ko makita yung proseso po from start to Sige po. finish. Sa Okay baba. po. Paano yung Ano po ginagawa? natin kayo. Dito po yung tinatawag ng screening area. Check namin yung ticket, kung may flight talaga, tapos yung Emirates ID. Kasi sometimes, sir, pinipeke kasi yung ticket din, sir. Ang gagawin natin, kuha ka ng isang tao na taga-check. Tingnan natin yung flight mo, yung ticket mo, isa-isa. Umiikot kaysa naman nakaupo sila. Ito sila, sir, may mga number na sila. So, they'll waiting na lang po, pumapakan din sa loob. Kaya kung kukuha ng sa loob, papasok sa loob po, sir. Oo nga, naiintindihan ko. Pero paano natin mapabilis na tulad nila, 5 hours, may 4 hours and a half na 6 hours.
Anong suggestion mo? So while waiting, pwedeng screen na, tingnan na yung papel, isa-isa, para at least, hindi na, kung mayroong kulang, pwede na silang advice, and hindi na silang tatagal ng pag-aadvise. O di ibig sabihin, diyan pa lamang dapat sa labas, di yung security guard ninyo, di bigyan yung trabaho. Lagyan mo nila ng opisina sa mall para sa Pilipinas. Sa Pilipinas, may mga satellite office kada mga mall or something. Kasi ito lang ang pupuntahan ng tao. After 5 o'clock, sarado na to. Sino ba ang pupunta dito? Oo nga naman. Yung paglalagay ng satellite office, valid naman yung Tinawag ko lang po si Kani. Baka po pwedeng mas padali yan. mas madali. Mas padali. Yun sir, after waiting for so long, pila pa ulit sa labas, mag-aantay pa kami ng resibo. Pila ulit? Ano na, releasing na po kasi. Releasing na po, para hindi na po sila babalik. Bakit hindi na lang bibigay yung resibo right there and then? Kasama na po sa contract verified Hindi po. pwede. Di ba, galing na sila doon, they waited for so many hours, and then pagdating nila doon na it only took less than 10 minutes, and then pipila naman ulit dito, para kumuha ng resibo. Ba't di na lang doon ang resibo ibigay? After verification po yun, kasama na po yung receipt. I-release na lang po sa kanila. Wala pa. O, sige, complain mo lang po. Hindi. Dapat mali. Mali. Iniwan na nga po ng driver namin. Kasama po sa releasing ng naka-attach na po yung receipt. Hindi nga ma'am. Sana magbayad, ibigay na lang agad yung Correct. resibo. Ini-encode Bakit po kasi hintayin yun. pa namin? Tagal na namin. Iniwan na kami ng driver namin. So, gano'ng katagal lang hintay pag sa resibo? Sir, dumating Sa kami resibo, Di po tatlong namin oras alam. na ako dito. 3 oras, resibo lang. Resibo lang dyan. Hindi nabigay yung resibo niya doon para makapagpunta siya sa OWA. Ilang oras na yung antay niya? Okay po, sige Yes. po. Yung resibo, hinihingi po sa kabila, sa OWA. Yeah, parang sabi nung sa loob. Oo, hindi pa nabigay sa loob yung resibo. Paano siya Tara ma'am, makapunta sa OWA sabihan doon? natin ibigay resibo. Tara. Ma'am, ibigay niyo na agad yung resibo once nakapagbayad sila. Kalokohan yan. Kailangan ibigay ang resibo once nakapagbayad sila. Release ang resibo. Good. Good. Para hindi sila maghintay doon sa labas. Ganun eh, pinapahaba niyo yung sistema. Release ha. Yay! Thank you! Idol! Kasi tulad nun, kanina, tatlo ata na po sa 6 o'clock, wala pa siya pamusal. Baka pwedeng free coffee at chocolate, and then yung water, and then siguro yung pang biscuit. Yes po. Di bali po ma'am, magkakaroon ko ng hearing pag-uwi ko sa Pilipinas, sa DMW. Magpapadagdag tayo ng tao para mas mapabilis yung proseso sa budget. Naku naman, MWO Dubai, kung hindi pa kayo nabisita ni Senator Raffy Tulfo, ay siguradong walang magbabago. Ito rin talaga ang minsan mahirap sa mga sistema nating mga Pilipino. Kung minsan, kung walang sumisilip na isang tao na mas nakakataas sa kanila, ay wala tayong aasahang pagbabago. Sana nga, ang lahat ng pangako nilang pagbabagong ito ay hindi lamang sa umpisa. Dahil kaharap nila si Senator Raffy Tulfo. Sana ay gawin nila ito para sa kapakanan na nakararami ng mga OFW na nakabase sa Dubai. Para hindi naman mawawalan ng kumpiyansa ang ating mga kabayan sa tuwing lalapit sila sa inyong ahensya at kailangan ng inyong serbisyo. At kung bago ko pa nga lang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.